Sir, ano pong pinagkaiba ng island-born sa import na goldfish? So, medyo madalas itong maitanong sa atin, so kaya gawan na rin natin ng video. So, unahin na natin sa presyo. Usually, mas mataas talaga ang presyo ng imports kaysa sa island-born, pero hindi yun lagi ang case ha. I-explain din natin yan mamaya. So, usually, kaya mas mataas ang presyo ng imports dahil na rin sa mas maraming taong involved dito, mas maraming license and permits din na kailangan. Then, pangatlo, syempre, yung layo ng biyahe. Mas malayo siya, syempre. Okay? So basically kasi pag kumuha ka ng isda dun sa kausap mong farm, ipapadala pa nila yun dun sa export facility. Ngayon, sa export facility, possible na i-handle muna nila yun dun ng for 1 to 2 days bago i-ship para mas stable. Tapos, pagdating ng Pilipinas, hindi rin pwedeng tayo yung kukuha. Kung sino yung licensed with permit, yun yung kukuha. Tapos pagdating doon sa facility nila, i-handle pa nila yon tapos tsaka pa lang natin siya pwedeng makuha. Samantalang kapag island-born, mas onting taong involved, mas onting permits na involved, tsaka yon kahit tayo pwede nating makuha siya sa airport. So, doon naman tayo sa quality ng isda. Ano pong mas maganda, yung island-born or yung import? Para sa akin, medyo mali yung tanong kasi depende yan sa batch eh. Tsaka, depende yan gaano katugma yung parents o yung breeder na ginamit para to produce the babies. Okay? Pero para sa akin, kahit anong ganda or rare na kaya i-produce na isda sa ibang bansa, is kaya rin dito sa Pilipinas. Kasi usually na naman, yung mga breeder na natin sa Pilipinas is gumagamit na rin ng mga import line or imported na goldfish. Kaya minsan may chance talaga na mas mahal pa yung island-born kaysa sa import. Lalo na kunwari, compare na lang natin yung middle quality na import sa very high quality na island-born. So kahit may mga importation fees na mas mahal, pwede pa rin makipagsabayan or minsan mas mataas pa yung presyo ng island-born. Lalo na kunwari, itong island-born na to is sabi natin nanalo sa mga competition o kaya minsan di ba, nag-champion pa. So makaka-apekto rin yan. And isa pa, didepende rin talaga yan sa presyo nung nag-breed o yung farm. So, hindi porket Thailand yan, isa lang sila ng presyo, okay? So, minsan medyo malayo din yung differences ng presyo nila. Depende sa mga gastusin nila, di ba? Ganon din sa Indonesia. Hindi porket Indonesia, same-same yung prices nila. Ganon din sa Pilipinas. So, may chances na magkakaiba. Pero isa lang masabi ko sa inyo, nabibili at nabibili yan. Depende din sa target market nila. Then ito, isang catch pa between island-born versus imports. Kasi didepende rin yan sa laki ng facility tsaka sa preference ng farm or yung breeder. Kasi usually, kunwari sa atin, may sa Pilipinas, merong farm na 4 na piraso lang yung breeder niya. So, medyo manghihinayang siya magtapon ng babies. Ngayon, merong mga ibang farm sa ibang bansa na sobrang laki ng facility. Sabihin natin yung breeder nila, 30 piraso. Ano ba naman sa kanila yung onting fault sa pin, minsan dinidispose na nila yun kaagad. So, nandun din yung yung mas maselan sa proseso. Not all the time, pero may mga ganong factors, okay? Na usually makikita din natin na sa island born parang pwede pa to, pero sa import hindi na siya uubra. Pero it doesn't mean din na lahat ng import is wala kang makikitang may fault. Depende pa rin yan sa farm. Kasi sabi ko nga, napakaraming farm sa ibang bansa at sa Pilipinas. Nakalimutan ko lang din pala banggitin about sa pag import isa sa mga nakaka-apekto ng presyo nito is yung high risk ng pag import. Kasi more chances talaga ng casualty sa pag import. Kasi ang haba ng biyahe, ang tagal nila dun sa plastic, tapos nandun pa yung adaptation nila sa Philippine weather, sa tubig natin. So, ayan, nakaka-apekto rin talaga yon. Compared sa, kunwari, ako mismo yung nag-breed dito or yung kuha ko ng island born sa aking kapartner lang dito na farm, mas safe talaga. Okay? So, dito sa amin, K9 Goldfish Bulacan, nagbebenta kami ng both imports and island born. So, lahat na nabanggit ko sa inyo ngayon, wala yung bias papunta sa import or island born. Okay? So, patas nating in-explain sila pareho. Sobrang complicated talaga nung tanong na anong pinagkaiba ng island born sa import. Anong mas maganda? Ano talaga mas mahal? Okay? So, complicated question talaga siya. Dito sa store namin, we usually have 200 to 300 pieces of goldfish on a daily basis. Usually, mas mataas ang presyo ng imports base na rin sa mga in-explain ko sa inyo kanina. Pero, ang pinaka mataas na presyo na nasold ni K9 Goldfish Bulacan is an island board. So, ayun, sana may mga natutunan kayo and kung may mga baguhan mang nanonood, sana matry nyo dito sa amin
Kung may mga isa-share pa kayong thoughts na hindi ko na-explain or may dadagdag pa kayo, paki-comment lang po. Maraming maraming salamat po sa panonood.